Magandang araw, narito po ang latest update natin patungkol sa bagyong si Basyang. So makikita natin sa ating latest satellite imagery na patuloy nga kumikilos ang bagyong Basyang papalapit dito sa Visayas, Mindanao area. At kanina alas 10 ng umaga, ang tinatayang sentro nito ay nasa layong 295 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ng tropical storm na si Basyang, ang lakas ng hangin umabot ng hanggang 65 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot po ng hanggang 80 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito pakanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Bagamat nasa dagat pa yung tinatayang sentro ng bagyo, makikita po natin yung mga kaulapan nito na posibleng nagdudulot ng mga pag-ulan ay umaabot na sa nakararaming bahagi ng Eastern Visayas at saka sa northern at saka eastern part ng Mindanao area. Kaya posibleng yung mga ibang kababayan po natin, kahit malayo pa yung bagyo, nasa dagat pa, basta nandito po tayo sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, ay nakakaranas na po ng maulap na kalangitan, mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. So ano nga ba inaasahan natin pagkilos ng bagyo in the next 3 to 4 days? So ito po yung tinatayang sentro ng bagyong si Basyang kaninang alas 8 ng umaga. At kung makikita po natin ay within the next 24 hours, bukas ng umaga ay posibleng nandito na ito sa may bandang coastal waters ng Maria Siquijor. So makikita po natin na sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, posibleng maglandfall pala itong bagyong si Basyang. Mamaya titingnan po natin ano nga ba yung mga lugar na dapat maganda sa tinatayang pagdaan ng sentro ng bagyo. Samantala, sa darating naman na Sabado ng umaga, ang sentro ni Basyang ay posibleng nandito na sa may bandang coastal waters ng Cuyo, Palawan. At sa darating naman na Linggo ng umaga ay posibleng nandito na siya sa layong 110 kilometers west ng Coron, Palawan. At sa darating naman na Lunes ng umaga, inaasahan natin itong nandito na sa may bandang coastal waters ng Kalayaan Island. Kung titingnan po natin yung tinatayang lakas ng bagyo, tropical storm intensity hanggang sa maglandfall at makatawid ng ilang bahagi ng Mindanao at Visayas area at posible itong humina into a tropical depression at hanggang sa maging low pressure area na lamang pagdating dito halos sa western boundary ng ating area of responsibility. So, pansinin po natin itong center track, ano-ano ba yung mga lugar? Lahat po ng mga lalawigan na nandito sa may center track at bukod pa doon, lahat na nakapaloob sa area of probability, dapat po maging handa sa posibleng pagdaan ng sentro ng bagyong si Basyang sa kanilang lugar. So for example, dito sa ating center track, ang tinatayang posibleng landfall area sa pagitan nga ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw ay nandito sa may bandang Surigao del Sur. Pero kung mapapansin natin yung area of probability, maaaring lumihis is either dito sa may bandang central portion ng Surigao del Norte or maaaring umabot pa po dito sa may bandang northern portion ng Davao Oriental. So ulitin po natin, ito po yung tinatayang pagkilos ng sentro ng bagyong si Basyang, ang area of probability, nagpapakita pa ng ibang possible scenarios na maaaring tawirin ng sentro throughout the forecast period. Kaya dapat po maging handa yung mga kababayan natin, hindi lamang dito sa, for example, sa landfall sa Surigao del Sur nga, kundi sa mga binanggit nating lalawigan at sa lahat po ng mga areas na nakapaloob sa area of probability. Ngayon, tingnan naman natin ano yung mga nakataas na wind signal. Hindi lamang po yung pagdaan ng sentro ang dapat paghanda nating mga kababayan sapagkat ang lawak ng bagyo, kahit malayo po kayo sa sentro, ay posible rin po kayo makaranas ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Sa mga oras ito, nakataas ang wind signal number 2 dito po sa mga lalawigan na naka-highlight ng kulay dilaw. Itong may bandang Siquijor, itong southwestern portion ng Negros Oriental, ang southern portion ng Cebu, southern portion ng Bohol, dito sa Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bukas Grande Island, and then Surigao del Sur, extreme northern portion ng Davao Oriental. Wind signal number 2 din po, nakataas sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, sa northeastern portion ng Lanao del Norte, northeastern portion ng Misamis Occidental, at sa Camiguin. So yung mga lugar na may wind signal number 2, posibleng makaranas ng masungit na panahon. Malalakas na hangin na pwedeng makasira ng mga iba't ibang struktura, lalong-lalo yung gawa sa mga light materials or may component, may mga bahaging gawa sa light materials, makapagpatumba ng mga iba't ibang uri ng halaman, and basically yung mga karagatan magiging maalon hanggang sa napakalon.
Samantala sa mga lugar na naka-highlight ng light blue, yan naman po yung mga lugar na may wind signal number 1. Itong southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, ang natitirang bahagi ng Bohol, Cebu, natitirang bahagi ng Negros Oriental, ang buong Negros Occidental, Guimaras, ganun din dito sa may bandang Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Island, sa northern and central portion ng Davao Oriental, Davao de Oro. Wind signal number 1 din po dito sa lalawigan ng Davao del Norte, northern portion ng Davao del Sur, sa natitirang bahagi ng Bukidnon, northern portion ng Cotabato, sa lalawigan ng Lanao del Sur, northern portion ng Maguindanao del Norte, dito rin sa Resop, Lanao del Norte, Resop, Misamis Occidental, dito sa eastern at central portion ng Zamboanga del Norte, sa northern at central portion ng Zamboanga del Sur, at sa northern portion ng Zamboanga Sibugay. Ngayon yung mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa mga lalawigan na naka-highlight ng light blue, dito nga sa western section ng Visayas at Mindanao, baka magtaka bakit may wind signal number 1 po tayo, no? Ang wind signal po ay mga babala patungkol sa lakas ng hangin na pwede nyong maranasan sa inyong lugar within a specified period of time. Ang mga lugar na may wind signal number 2, karaniwan po, ay 24 hours or less bago nyo aktual na maramdaman habang papalapit ang bagyo sa inyong lugar. Ang mga lugar naman na may wind signal number 1, ang lead time po na pwede nyong maranasan yung lakas ng hangin ay posibleng 36 hours or less. And habang lumalapit ang bagyo, posibleng mas maging malawak pa yung mga lugar na may wind signal number 2 kasi gaya nga dun sa ating forecast track, inaasahan po natin na matapos makalagpas ng ilang bahagi ng Mindanao and Visayas, saka pa lamang posibleng humina into a tropical depression. So kapag tropical storm category, the highest wind signal na inaasahan po nating itataas ay nasa wind signal number 2. So wind signal number 1 naman ng mga lugar ay pwedeng makaranas ng mga pagbugso ng hangin, mga pag-ulan, at ang mga baybaying dagat ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Bukod pa dun sa paparating na bagyo, may umiiral po tayong amihan or northeast monsoon. Kaya ngayong araw, inaasahan ng mga pagbugso ng hangin ay mararanasan din sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, Apayao, sa northern portion ng mainland Cagayan, sa lalawigan ng Aurora, sa mga lalawigan sa Central Luzon Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, nakararaming bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Bukas naman, pagbugso ng hangin, eastern portion ng Babuyan Island, northern portion ng Ilocos Norte, ganun din sa Aurora, Nueva Ecija, sa Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region. Pagbugso ng hangin din, Eastern Visayas, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Dinagat Island, Ticao at Bukas, Grande Island, Surigao del Sur, Davao Oriental, Agusan del Norte, at dito rin sa may bandang Misamis Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Misamis Occidental, Zamboanga Peninsula, Davao del Norte at Compostela Body. Samantala, pagdating naman ng Sabado, may mga pagbugso pa rin tayo ng hangin na asahan sa Batanes, Babuyan Island, sa Ilocos Provinces, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Mainland Cagayan, ganun din sa lalawigan Isabela, Nueva Vizcaya, nakararaming bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, nakararaming bahagi ng Bicol Region, Negros Island Region, Siquijor, eastern portion ng Surigao del Sur at sa Davao Oriental. Ang mga pagbugso naman ng hangin na dulot naman ng amihan ay posibleng magdulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito po sa mga nabanggit nating lugar. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga kababayan nating papalaot sa mga lugar na hindi naman apektado ng wind signal pero apektado po ng amihan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung inaasang pag-ulan. Simula po ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, posibleng maraming pag-ulan, more than 200 millimeters of rain dito po sa mga lugar na naka-highlight ng red. Ito po yung lalawigan ng Surigao del Sur, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Agusan del Norte at Camiguin. Dahil kung marerecall po natin, ating matatanda ng ating forecast track, dito po yung posibleng pagtawid ng sentro. And karaniwan po, yung mga lugar na malapit po sa sentro ng bagyo, ito talaga yung may tendency makaranas ng malalakas na hangin at madaming pag-ulan. Samantala, 100 to 200 millimeters of rain naman inaasahan sa mga lugar na naka-highlight ng orange. Ito nga ay Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Bohol, Siquijor. Dito sa may bandang Lanao del Norte, Misamis Occidental, Bukidnon,
Davao de Oro, Davao del Norte, at Davao Oriental. Samantala, yung lugar na naka-highlight ng yellow, 50 to 100 millimeters of rain ang inaasahan. Pagdating naman bukas ng tanghali hanggang Sabado, mapapansin natin na nabawasan na yung mga lugar dito sa Eastern Visayas at Mindanao area sapagkat yung forecast nga natin by Saturday, ang sentro ng bagyo, halos nandito na po sa may western section nga or eastern section ng Palawan area. So yung naka-highlight po ng orange, inaasahan natin pag-ulan 100 to 200 millimeters of rain. So ito yung Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Antique. Samantala yung naka-highlight ng yellow, inaasahan natin pag-ulan 50 to 100 millimeters of rain. Ngayon yung mga pag-ulan pong inaasahan natin ay pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa mga low-lying areas, pagbaha po sa mga komunidad na malapit sa ilog sapagkat either sa patuloy na pag-ulan ay tumaas ang level ng inyong ilog, umapaw, or yung mga ilog po sa karatig lalawigan, maging mataas ang level at nagkataon na yung outflow ay papunta sa inyong lugar. So, yun po isang abiso natin. Dapat po sa pamamagitan po ng paggamit ng mga tinatawag natin na hazard map na naipamahagi na po, na-distribute na po sa ating mga local government at local DR officials ay maging gabay para po sa mga preemptive measures, mga evacuation measures, lalo na po sa mga lugar na inaasahan ngang makakaranas ng mga pagbaha. Posible ring magdulot ng mga pagguho ng lupa, ang mga pag-ulan, lalong-lalo po sa mga komunidad na malapit po sa paanan ng bundok at kung ilang araw na pong umuulan. So, ang pag-ulan na dala ng bagyo, nandyan yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, maging alerto po tayo. Tingnan naman po natin yung lagay ng mga giging pag-alon ng mga karagatan dahil sa paparating na bagyong Basyang. May nakataas po tayong gale warning sa mga karagatan dito sa silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Ibig sabihin, wag na pong pumalawot ang anumang uri ng sakyang pandagat dyan. Kahit malayo pa po yung bagyo dahil inaasahan nga po natin kikilos, palapit ng landmass ng ating bansa, tatawid ng Visayas area, then lalagpas via the Palawan area. At sa mga susunod na araw, posibleng madagdagan pa yung mga bahaging karagatan na may gale warning. Samantala, mapapansin natin, bagamat may wind signal tayo dito, pero walang gale warning, pero hindi na rin po advisable. As much as possible, iwasan na pong pumalawot yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat ngayong araw hanggang bukas, hanggang makalagpas ng landmass ng ating bansa, ang bagyong si Basyang. In terms of babala ng storm surge or daluyong, yung mga matataas na along hahampas sa mga coastal areas dahil sa papalapit na bagyo, inaasahan ng taas na mula 1 hanggang 2 meters sa mga coastal area in the next 48 hours dito po sa lalawigan ng Agusan, Antique, Bohol, Camiguin, Cebu, Davao Oriental, Dinagat Island, Iloilo, Leyte, Misamis Oriental, Negros Occidental at Negros Oriental. Dito rin sa may bandang Palawan area, Siquijor, Southern Leyte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. So yung daluyong or yung storm surge, ito po yung mga hampas na matataas sa pag-alon sa mga coastal areas habang papalapit ang bagyo, habang rumagragasa ang bagyo sa inyong lugar. So as much as possible, ngayon pa lamang po, lalong-lalo sa mga kababayan natin dito sa unang tatamaan ng bagyo, no? Eastern section ng Mindanao and eastern portion of Visayas, i-secure na po natin ating mga bangka, itali para hindi matangay ng matataas sa pag-alon. And then kung ang inyong coastal community ay talagang madaling maapektuhan ng matataas na pag-alon, either during the high tide or storm surge, lumikas na po tayo sa mas mataas na lugar.